Kaibigan, ang topic natin ngayon tungkol sa pera. Alam naman natin malaking issue yan ng kababayan natin ngayon. Alam nyo, marami nanonood ngayon ng tips sa pera. Ako, ang dami ko na napanood sa abroad, locally. Marami naghahanap ng easy money. Meron bang tips para yumaman agad? Actually, kahit mapanood nyo lahat yan, halos pare-pareho ang sinasabi. Almost the same tips. Magtitipid, mag-budget, huwag umutang, laging paulit-ulit yan. Kaya lang nakikita ko, meron pa tayo kayang ma-improve sa ating mga kababayan para mas malaki ang chance magkapera. Ito yung 10 bad habits o yung mga wrong attitude, yung pananaw natin. Pagbabaguhin lang natin yung pananaw natin, wala naman tayo pinapatamaan dito. Tignan nyo lang sarili nyo. Kung meron kayong ganitong pananaw, baka ma-adjust nyo. Feeling ko kasi ito talaga yung pinaka-problema. Kaya yung iba, hindi yumayaman na dapat naman sana yumaman. Okay? Pang mahirap tong tips natin. Itong 10 attitudes, kung meron kayo nito, try nyo lang i-adjust. Baka ito lang sikreto, tapos makakaipon na kayo, yayaman na kayo in the future. Okay, real talk lang Number 1, bad attitude ng ibang kababayan natin, kaya hindi dumarating ang pera. Number 1 is crab mentality. Napapansin ko yan for the past few years kung merong tao, lalo na sa social media, na mayaman, successful, pinakita niya kumita siya, let's say, ng malaki, imbis na ma-inspire tayo, matuwa tayo sa kanya, magaling siya, pinaghirapan niya, ano ang ginagawa ng kababayan natin? Di ba? Laging galit. Sa anong mga comment? Yung mga mahalata mo yung attitude kasi, sasabihin, sana all. Ibig sabihin ng sana all, pahingi din. O pag minalas yung isang mayaman, sasabihin natin, deserve. Deserve mo yan. Parang, buti nga sa'yo, malugi ka, mamatay ka, buti nga. Diba? Pag ganun yung attitude, paano tayo suswertihin? Diba? O mamaya, i-comment nila, share your blessings, share your blessings. O parang hindi mo pwede ipilit diba? Wala naman yumayaman sa limos. Walang yayaman sa limos. Dapat magtatrabaho tayo. So pag laging deserve, share your blessings, BIR is waving, buti nga yan sa'yo, hindi po maganda yung ganong attitude. Ang problema, wala rin naman epekto doon sa tao. Diba? Kung sino man siya na sinuwerte, na nagsikap, pero yung attitude na yan, makukuha natin. At pag nakuha natin tong bad attitude, usually, lalayo yung pera. Lalayo yung pera kung lagi tayong galit, inis, diba? Anong klaseng trabaho makukuha natin? Puro inis, puro inggit na, umpisa pa lang, diba? So, hindi po. Dapat happy lang tayo. Kung may kumikita ng malaki, kung meron siyang negosyo, meron siyang pares na malakas kumita, okay lang yon. Happy tayo sa kanya. Hindi na natin hihilahin pababa. Number 2, itong bahala na attitude. Okay? Minsan, yung bahala na, okay naman, di ba? Parang bahala na yan. Enjoy na lang tayo ngayon. Pag nagkasakit si baby, bahala na. Pag nagkasakit si nanay, si tatay, bahala na. Wala nang emergency money. Ubusin na natin ngayon, di ba? So, pag ganyan, hindi tayo gumagawa ng desisyon na, wala na pala tayong ipon, wala na tayong pera, puro bahala na in the future, bahala na si God, syempre kailangan magtatrabaho tayo. Di ba? Pinag-iisipan itong mga pera. Number 3, ito, wag lang magagalit yung matatamaan. Hindi ko naman kayo pinipilit kung ayaw, walang problema. Pero tingin ko itong 10 attitude, baguhin nyo lang to, baka may ilan makikinig, may 5-10 makinig, okay na sa akin. Hindi ko kailangan mag-viral, basta alam ko maganda tinuturo natin. Number 3, ito problema. Maraming kababayan natin gusto instant gratification. Gusto sarap agad. 'Di ba? May konting kita, anong gusto? Lakwatsa agad. 'Di ba? May konting ipon o may konting nautang o mag-outing agad, 3 araw kakain, mag-enjoy. Hindi ko sinasabi mali Hindi ko sinasabi mali. Ang point ko, kanya-kanyang decision. May konting ipon, magko-coffee na ako, yung mamahaling kape sa mga coffee shop, di ba? Kaya ba ng income mo yung ganung coffee?
O mag 3-in-1 na lang tayo. 'Di ba? Mabilis igastos eh. Sasabihin mo, Doc, enjoy ako, anong masama? Gusto ko mag-enjoy. Wala naman nagsasabi, wag ka mag-enjoy. Pero tingnan mo lang to. Pwede mag-enjoy kung may pera ka. 'Di ba? Kung malaki kita mo, sobra-sobra yung kita mo. Kung ganito kataas ang kita mo, tapos ang binibili mo lang naman isang coffee na mamahalin, okay lang 'yon. Nandito lang yung pressure. Pero kung wala nang kita, tapos wala pang ipon, may utang pa, tapos mag-e-enjoy, ganito kasi yan okay, straight talk, kasi tinatry natin lang. Huwag lang magagalit, lagi ako may warning, huwag magagalit. Pag ang attitude kasi natin, saya muna ngayon. Okay, masaya tayo ngayon. Naka-enjoy, nakalabas, naka-birthday party, saya ngayon. Pero pag gising mo sa umaga, the next day, maasim na mukha mo, malungkot ka na, parang nagkautang ka eh. 'Di ba? Naubos mo yung pera eh, yung 3,000 nawala sa outing. 'Di ba? Yung gastos sa birthday 5,000 nawala. The next day, utang na. Let's say umutang ka ng 10,000 para sa isang magarang birthday party o 5,000, 10,000. Gaano katagal natin babayaran yung 10,000 na utang? Alam nyo gaano katagal? Isang buwan yan eh. Kung ang sweldo mo is 18,000 a month, kakain ka pa, pamasahe mo. 'Di ba? Makakaipon ka ba ng 10,000 sa 18,000? So, naka-enjoy ka isang araw, masaya barkada, sikat ka, nagpainom ka, pero kaya mo ba magtrabaho ng isang buwan sa amo mo na walang sweldo? Walang sweldo ka no, kasi lahat ng trabaho mo everyday, pambayad lang ng utang. So, yun ang point ko, masaya ka now, pero next day, malungkot. Pero kung nagtipid ka, like ako, never ako nag-celebrate ng birthday eh. I mean, kanya-kanya talaga, di ba? Kanya-kanya. Ako nga, 2 lang ang anak ko. Alam ko, hindi ko kaya mag-anak ng marami. So, kanya-kanya, di ba? Hindi ko naman kayo pinipilit. Pero kung nagtipid ka today, hindi ka nag-outing, hindi ka lumabas, hindi ka gumastos malaki, pero naipon mo naman yung 3,000 mo. Naipon mo yung 5,000 mo. Nandyan sa wallet mo o sa bangko mo. So, pag tipid now, saya later. Pag tipid now, masaya ka later. Pag gastos now, sakit ulo later. Lagi mainit ulo. So, anong stress ba gusto natin? Huwag lang magagalit. Number 4, kulang sa disiplina, utang agad. Lahat naman, kahit kanino kayo magtanong, mahirap may utang. Kasi ang problema, oras na may utang na tayo, yung taong nagpapautang sa atin, hawak na niya tayo sa kadena. Nakakadena na tayo kung sa credit card, unless tatakasan mo yung credit card. Unless tatakasan mo yung amo mo. O unless tatakasan mo pinag-utangan mo. Kasi pag nagka-negative ka na utang, wala nang ipon doon. Kahit anong kitain mo, hindi na sa'yo. Paano utang eh? Puro bayad utang na lang eh. Kaya nakakatakot mag-negative. Sasabihin nyo, kasalanan ng gobyerno, mababa sweldo ko, kasalanan na, mabilis magsisi eh. Mabilis magsisi. Tingnan muna natin. Baka meron ka naman hindi kailangan bilhin. Baka hindi mo kailangan yung Netflix subscription mo. O baka hindi mo kailangan yung bagong telepono o bagong branded na Oakley na salamin, 'di ba? Baka hindi mo naman kailangan 'yun, 'di ba? Tapos utang agad, 'di ba? Pag-isipan, self-discipline. May disiplina ba magtiis? Number 5, isang problem din sa ugali, pakitang tao. Papakita natin na syempre, lalo na pag nasa abroad, siguro papakita mo, ay maganda baro ko, maayos na ako, branded na. Wala naman difference ang branded sa hindi branded. Eh. Diba? O branded na baro, branded na bag, kung ano man, branded na cellphone, itong sinushoot ko ngayon, Samsung S10 itong ginagamit ko po. S24 na ngayon ng Samsung. Eh. S10 pa rin ito. Medyo masikip na yung memory kasi S10 lang eh. Pero okay na sa akin siya. Hanggang di pa nasisira, a few more years. Tapos di ko binibili yung top of the line. Usually one level lower para mas mura siya. Kasi yung pag pinaka bagong latest, mahal masyado eh.
So, yun. Wag na yung pakitang tao, wag na magyayabang, lalo na sa baro kung di naman kailangan. Di ba? Sayang din yung pera. Number 6, ito po maganda tong number 6. Maganda tong number 6. Lalo na sa kababayan natin, laging emotional giving. Laging may utang na loob, di ba? Okay, nasa abroad, kayo OFW, lagi kayo hihingian. Merong magkasakit, merong ma-hospital, si pare, na-hospital yung anak, pahingi pera. Tapos ikaw, bigay ka ng bigay. In the end, wala ka na ipon. Di ba? Sasabihin mo, gusto ko magbigay. Pwede magbigay kung marami kang pera. Pero kung ikaw walang pera, I don't think talagang responsibility mo eh. 'Di ba? Syempre yung na-hospital, may nanay, may tatay 'yon. May kapatid 'yon, may mga kaibigan 'yon. Ikaw malayo ka na, ikaw pa rin ang gagastos. Tsaka ito po problema. Hindi naman kayo salbahe kung hindi kayo tutulong eh. Kasi minsan, pag hindi nga natulungan, mas maganda nga yun eh. Magsisikap nga sila eh. Di ba karamihan ng OFW, yung mga natitira dito, nai-spoiled. O hindi na nagtatrabaho. Total, meron naman nagtatrabaho. So, lalo mo lang nai-spoil yung naiiwan dito, hindi rin maganda. At sinasabi ko, meron pa akong tip dito, pwede mo sila i-testing. Ito, bago to. Itong number 6. I-test mo. Let's say may umutang sa'yo na okay naman, may reason siya mag-utang. O may pera ka. Pero sabihin mo, wala parang kailangan ko to ipunin eh. Magsabi ka sa kanya ng no. Huwag kang mahiya. Hayaan mo magalit siya, hayaan mo magwala. Tinetesting mo eh. Diba? Kasi napautang mo na siya dati, mag-no ka. Ngayon, pag tumanggi ka sa kanya, sa kaibigan mo, sa kapatid mo, nag-no sorry. So, sasama loob niya yan. Diba? Sigurado sasama loob niya. Tignan mo ugali. Pag tinanggihan mo siya, napautang mo 3 beses, 10 beses, tinanggihan mo siya, medyo madiin, medyo matulis, ayoko na muna, pasensya na, parang mag-work ka muna. Tignan mo ugali niya. Marami sa kanila, magugulat ka, mumurahin ka na, sisiraan ka na, wala kang kwenta, gusto mo gulo, ganyan. So, pag tinanggihan mo siya konti, lalabas yung tunay na attitude. Yun ang pinakamaganda. Nakita mo yung ugali. Mabait lang pala umuutang eh. Oras na hindi mo mapagbigyan, salbahin na, maninira na. Di tapos na usapan. Nakita mo na ugali niya. Ibig sabihin, niloloko ka lang niya all throughout. Pero may mga tao, siguro mga 10-20%, tinanggihan mo na, pinahiya mo na, o, di ba? Umuutang sa'yo, choice mo naman, magbibigay ka. Tinanggihan mo siya, kahit meron siya important, pero despite that, mabait pa rin sa'yo. Okay pa rin siya sa'yo, di ba? Hindi siya nagreklamo, tuloy lang, mabait siya sa'yo. Yun yung tunay na kaibigan. Nakuha nyo, you have to test the person. You have to test the person para makita mo, niloloko ka ba, hindi. Kasi pag hindi mo tinest, paano mo malalaman? Diba? Hindi mo matetest kahit sa mag-asawa, pwede mo i-testing eh. Diba? It's a test para makita mo, mabait ba talaga? Kasi marami dyan, oras na tinanggihan mo, sisiraan ka na talaga. Lahat na ng paninira gagawin sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka niya gusto, niloloko ka lang niya all throughout. Sayang lang tulong mo doon. Diba? Number 7, bad attitude. Na, try natin to. Marami to. Masakit to lahat. Resentment towards wealth. Galit sa pera. Ibig sabihin, yung mga mayayaman na yan, mandaraya lahat yan. Kaya yung mayaman. O itong isa kumita, may illegal ginawa yan. Itong isa, malakas sa negosyo, siguro bulok nilalagay niya. Parang, umpisa pa lang, galit ka na dun sa mayaman, nagsikap siya. Malay natin kung maayos ang gawa niya. Huwag na natin isipan ng masama. Kasi pag sour graping tayo, parang hindi naman kailangan ng pera eh. Okay naman na masaya lang tayo, nagdarasal tayo everyday, okay na yan. Kasi pag gano'n ang attitude, parang umpisa pa lang, ayaw mo na. Ayaw mo na siya. Wala naman masama kung kumita ka. Diba? Baka yung attitude lang eh.
Kasi pag laging galit tayo sa mayaman, galit tayo sa may negosyo, may bahay, may ibang building, makakita ka lang na nag-outing sa labas, galit na tayo, inggit na tayo, lalong hindi darating yung blessings. Dapat happy lang, kanya-kanyang buhay, walang pakialaman. Lahat ng tao may problema, lahat ng tao may depression, lahat ng tao may kahit sa mga artista. Huwag natin kainggitan yung mga artista, tingnan yung buhay nila. Kala nyo masaya. Oo, malaki ang kinikita nila, milyon-milyon. Pero marami sa kanila, in the end, hindi naman forever artista. Diba? May time, hindi na rin sila tatawagin. O may time, lugi na rin. So marami rin silang trial. I'm sure na nakikita mo yan sa mga kwento nila. Number 8, complacency. Ito yung bad attitude. Laging tinatamad. Ayaw magplano. Bukod sa tinatamad, yung oras ginugugol sa walang kabagay-bagay. Sayang oras. Oo, di ba? I mean, masarap maglaro ng ML o masarap maglaro ng game kung lumalaban ka sa championship at nalalaban ka sa Indonesia, tatalunin natin. Pero, ang point is, kung hindi ka naman kikita doon, baka 1 hour na lang. Google na lang natin sa maganda. Baka sa learning, mag-aral ka ng language, yung mga bagay na may mahalaga. Diba? Hindi naman goal na maging mythic ka lang, yun lang ang goal natin sa buhay. Mythic ka nga, wala namang pera. Diba? So, ang point is, piliin mo saan mo i-google yung oras mo. Okay? Like sa content, kahit manood ka naman everyday ng sayawan, comedy, okay naman pamparelax, pero natututo ka ba? Isa pa, tingnan mo barkada mo. Tingnan mo yung mga kaibigan mo. This is very important tips. Tingnan mo kaibigan mo. Kung barkada mo, manloloko, scammer, masagwa ugali, o babaero. So, parang, ano makukuha mo? Ay, kung barkada mo, adik. Kung barkada ng anak mo, adik, o may problema, o pa-easy-easy, di ba? So, gusto mo ba yon? Mahahawa yung anak mo. So, yung bad influence, sayang oras. Okay? Huwag tayo magsayang sa ano. Number 9 out of 10. Ito, marami itong kababayan natin ganito. Dahil nga inis ang kababayan natin, blaming external factors. Lagi na lang sisi sa iba sa kahirapan natin. Anong sisi? Kasalanan ng gobyerno magnanakaw corrupt lahat Oo. Tunay o hindi, bahala sila sa buhay nila. Wala namang connection yun Di gumawa sila ng kalokohan. Magnegosyo ka, magtrabaho ka, ikaw pa rin naman ang magdi-decide. Huwag natin sisihin. Kasalanan ng amo ko, masungit ganyan Ayaw di hanap tayo ibang amo. Wala namang kaso Kasalanan ng Diyos Di ba? Hindi ako binigyan ng mayaman na magulang Di ba? Blaming God. Marami yan. Blaming everyone. Di ba? Wala Yung mga ganitong trial, problema, hirap, di ba? Blaming traffic, mahirap talaga to, pero wala tayong choice, nandito tayo So, yung paghihirap, hanap tayo ng opportunity. Kahit gaano ka negative, hanap ka ng positive. Kasi pag wala yung negative, hindi mo malalaman yung positive Pag hindi ka naghirap, hindi mo mararamdaman yung sarap na kumita ng 5,000, 10,000. Yung mga bata na pinanganak na mayaman, kita mo, happy ba sila? Hindi. Nasanay sila mayaman Di ba? Hindi nila ma-appreciate. Kaya maganda nga, mahirap, pag nagkaroon konting pera, masayang-masaya na. Like yung 100 pesos sa isang pulubi, sobra na siya happy doon. Sobra na siya happy doon. Alam mo, ewan ko lang, napasok lang sa isip ko. Madalas kasi kami pupunta sa mga 7-Eleven. Tapos sa labas ng 7-Eleven, maraming mga pulubi. Yung mga, siguro may mental health problem, pero hindi mo masabi. Minsan itong mga pulubi, baka mga angel to So, ang ginawa ni Doc Lisa, bibili siya ng pagkain sa 7-Eleven, bibigay niya sa pulubi. Tapos nakita namin isang pulubing babae, meron siyang hawak-hawak na box. Sabi ko, itong hawak-hawak na box? Meron siya inaalagaan ang dungis-dungis niya. Tapos binigyan namin ng isang chicken, ganyan. Pagtingin namin doon sa box, alam mo na sa loob? 4 na kuting. Sobrang payat na kuting. Sabi ko, grabe. Pero mo pulubi na siya, mahirap na siya, wala na siya makain. Papakainin pa niya yung 4 na kuting.
Di tuwan-tuwa yung 4 na kuting na imbis na mamamatay. So, I think those are angels. Yung mahihirap para mapilitan tayo Mas maganda tumulong sa mahirap talaga kaysa doon sa kapamilya mong tatamad-tamad. Wala namang utang na loob, di ba? Para kit pa. Sample lang sample. Relax, huwag mainit ulo. Number 10, bad attitude. Naku, ang daming kababayan natin hilig tong number 10. Scamming, easy money, panloloko, di ba? Ayaw na gumawa ng legal, puro illegal. Basta tandaan, basta pag puro illegal, scamming, fake news, sa akin, naku, matindi karma nito. Matindi karma. Una, sinira mo yung tao, sinira mo yung pangalan ng tao, sinira mo din yung bibili, niloko mo lahat. O, di ba? Hindi ka rin nagbabayad ng tax, niloko mo lahat. Niloko mo yung tao, niloko mo bibili, niloko mo gobyerno. Wala eh. Tsaka pag nag-umpisa na sa scamming na pandaraya, tuloy-tuloy na yon. Di ba? May short-term money, pero I think hindi ka rin magiging masaya. Hindi ka rin magiging masaya. O, hindi po maganda. Kasi, who knows, mahaba pa naman buhay mo, baka kumita ka naman ng legal eh. Diba? Ba't kailangan tayo gumawa ng mga illegal? Yan na lang. Hindi excuse ang kahirapan para sabihin, gagawa ng illegal. Laging may reason, diba? May reason. Wala naman sa Bible yun na pag mahirap ka, pwede ka na mag-scam ng tao. Hindi po ganoon. Okay? Kanya-kanyang opinion. So, finally, dapat mag-start na kayo ngayon. Dapat may lakas ng loob din. Kailangan big decisions. Okay? Big decisions. Let's say, nakita mo mahal yung aral sa private school eh. O, talagang malulubog tayo. So, mag-decide ka. Private school ba anak ko? O homeschool na lang? O public school? Diba? O mahal dito sa bahay? O dito sa Maynila? Hindi kaya. Pupunta ba kami sa probinsya? O, diba? Merong mga big decision. Minsan kailangan mong gawin. Oh, lagi kami kumakain sa labas dito. Ito nagagastos. Okay ba? Itong subscription ko sa cellphone ko, ano to? 10,000 a month. Baka prepaid na lang ako. Diba? So, hanap po saan makakatipid at tingnan natin. Kasi, minsan walang choice eh. Tsaka yung pagtitipid, usually, una lang yan. Pag nasanay ka na basta try living below your means. Sasabihin mo, imposible, maliit lang sweldo ko. Eh, pag umpisa pa lang, imposible. Eh, ba't yung ibang tao, yung mayaman, kung imposible? Oh. Ay, umaman siya, nandaya siya, may ginawa siya. Mahirap yung ganun. Kasi pag ganun yung attitude, kung may magaling na boxingero, lagi ko example, magaling si Manny Pacquiao, mag-boxing, gayahin natin. Di ba? Ma-inspire tayo. Huwag natin sabihin, ay, hindi magaling yan. Baka meron lang, swerte lang siya. Di ba? So, dapat be happy tayo sa iba, para pag tayo naging successful, at least wala tayo tinapakan ng tao. Malay natin, be happy din sila. Tapos, doon tayo makaka-share ng mas maraming blessings. Salamat po. Sana nakatulong tong video. Sa tingin ko, kahit panoorin nyo lahat ng mga money tips, doon din tayo babalik. Pero itong 10 attitude na sinabi ko, wala to usually sa mga money tips. Ito kasi, mentality eh. Nasa utak mo yan eh. Mabago mo yung switch mo lang yung utak mo, ma-switch mo yung utak mo from utak mahirap, magiging utak na may pag-asa na yumaman in the future. Salamat po. God bless po. Thank you.